Isang nakabibinging pagsabog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na hindi malaman kung galing sa ngitngit ng langit o sa nguso ng isang baril. Sa labas, ang Tagaytay ay tila naging isang dambuhalang karagatan ng kadiliman at hangin. Ang bagyo, na walang pangalan ngunit may lakas na kayang tumumba ng mga poste ng kuryente, ay walang awang humahampas sa bawat puno, bawat bubong, at bawat kaluluwang sa kasamaang palad ay naabutan nito sa labas. Ang ulan ay hindi pumapatak. Ito ay humahagupit. Tila libu-libong maliliit na karayom na tumutusok sa balat. Sa gitna ng dilubyong ito, isang anino ang tumatakbo, humihingal, at tila nakikipagbuno sa hangin. Si Elias Reyes, ang kanyang mamahaling Italian suit, na kanina lamang umaga ay plansyado at walang gusot sa boardroom ng kanyang kumpanya sa Makati, ngayon ay basang-basa at punit-punit, nakadikit sa kanyang katawan na parang pangalawang balat na nagyayelo. Ang kanyang buhok na laging maayos ay nakadausdo sa kanyang noo, tinatakpan ng mga matang punong-puno ng takot at galit. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang isang tire iron, isang bakal na pangtanggal ng gulong na nahablot niya mula sa trunk ng kanyang sasakyan bago niya ito iwan sa gilid ng kalsada. Ilang daang metro ang layo mula sa gate. Ang sasakyan ay bumangga sa isang natumbang puno at alam niyang wala nang hihintayin pa ang rescue team sa ganitong oras ng gabi. Hindi siya narito para magbakasyon. Hindi siya narito para bisitahin ang puntod ng kanyang mga magulang. Si Elias Reyes, ang Shark of Manila, ang bilyonaryong kinatatakutan ng mga kakumpetensya, ay tumatakbo. Tumatakbo mula sa isang iskandalong gawa-gawa ng mga taong pinagkatiwalaan niya, tumatakbo mula sa banta ng pagkakulong, at higit sa lahat, tumatakbo mula sa panganib na pisikal na nagbabantang tapusin ang kanyang buhay. Ang Dean to Reyes, ang mansyon ng kanyang pamilya na matagal na niyang tinalikuran at isinumpa. Ang tanging lugar na naisip niyang pagtaguan. Alam niyang walang maghahanap sa kanya dito. Alam ng lahat na kinasusuklaman niya ang lugar na ito. Narating niya ang malaking pinto ng bahay na gawa sa makapal na nara. Nanginginig ang kanyang mga kamay hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa adrenaline na dumadaloy sa kanyang ugat. Sinubukan niyang pihitin ang seradura. Umaasang ang kalumaan nito ay magpapahintulot sa kanya na makapasok. Ngunit matigas ito. Buksan mo lintik. Sigaw niya sa hangin. Ang kanyang boses ay nilamon ng atungal ng bagyo. Wala siyang oras para maging mapitagan. Humakbang siya paatras. Inipon ang natitirang lakas at buong puwersang sinipa ang pinto malapit sa seradura. Isang beses, dalawa. Sa pangatlo, narinig ang pagbigay ng kahoy. Bumukas ang pinto ng pabigla at kasabay ng hangin at ulan, bumulusok si Elias papasok sa loob. Ang kadiliman sa loob ng bahay ay mas mabigat, mas siksik kaysa sa labas. Agad niyang isinara ang pinto gamit ang kanyang likod. Idinidiin ang sarili dito habang hinahabol ang kanyang hininga. Ang dibdib niya ay parang puputok. Ang bawat paghinga ay masakit, malamig na hangin na humahalo sa init ng kanyang katawan. Inakala niyang sasalubungin siya ng amoy ng inabandonang bahay, alikabok, amag at dumi ng daga. Ngunit may mali. Sa ilalim ng amoy ng lumang kahoy at ulan, may naamoy siyang iba. Amoy ng kalamansi, amoy ng nilinis na sahig. Bago pa man makapagproseso ang kanyang utak, humakbang siya pasulong. Klang, 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 isang serye ng matutining na ingay ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang kanyang binti ay sumabit sa isang lubid na nakatali sa paanan ng dalawang silya. Mula sa dilim, nagbagsakan ng mga latang walang laman, mga lata ng gatas, sardinas, at biskwit na sadyang ikinabit bilang isang primitive na alarma. Sino yan? Ang tanong ay dumating kasabay ng isang nakakabulag na liwanag. Isang flashlight ang tumutok diretso sa mukha ni Elias. Pilit na tinutunaw ang kanyang retina.
Napataas siya ng kamay para takpan ang kanyang mga mata. Ang tire iron sa kabilang kamay ay automatikong tumaas bilang depensa. Huwag kang lalapit. Ang boses ng babae ay matinis. Nanginginig sa takot, ngunit may halong tapang na hindi matatawaran. Ito ay boses ng isang taong walang pagpipilian kundi lumaban. Sinabi ng huwag kang lalapit, may patalim ako. Napakurap si Elias, pilit na ina-adjust ang paningin sa kabila ng nakakasilaw na ilaw. Patalim! Sino ka? Anong ginagawa mo sa pamamahay ko? Ang kanyang boses ay malalim, garalgal at puno ng otoridad na nakasanayan niyang gamitin sa mga boardroom. Ngunit dito, sa gitna ng bagyo at dilim, tila wala itong bisa. Pamamahay mo. Ang babae ay humakbang paatras. Ang ilaw ng flashlight ay gumalaw ng kaunti, sapat para maaninag ni Elias ang paligid. Nakita niya ang babae. Payat, may suot na kupas na t-shirt at maluwag na pantalon. Ang buhok nito ay nakatali ng maayos, ngunit may ilang hibla na nakawala dahil sa tensyon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng takot ngunit determinado. Hawak niya ang isang kutsilyo, isang lumang kutsilyo sa kusina na tila mapurol na. Ngunit sa kamay ng isang desperadong tao, ito ay mapanganib pa rin. At sa likuran niya, sa isang sulok ng malawak na sala na dati pinagdarausan ng mga magagarbong piyesta ng pamilya Reyes, ay may isang kumpol ng mga lumang kumot at unan. Mula sa kumpol na yon, may 2 pares ng mata ang nakasilip. Isang batang babae na marahil ay nasa 7 o 8 taong gulang, yakap-yakap ang isang batang lalaki na hindi lalampas sa 3 taon. Tita Pat, hikbi ng batang lalaki, si Patricia Navarro. Iyan ang pangalan ng babaeng nakatayo sa harap niya, bagaman hindi pa ito alam ni Elias. Ang alam lang ni Patricia ay ang panganib. Sa isip niya, ang lalaking ito ay isa sa mga tauhan ni Ramiro Molina, ang linta na sumisipsip sa dugo ng mahihirap sa kanilang bayan. Akala niya ay natuntun na sila. Akala niya ay katapusan na nila. Alam ko kung sino ka. Nanginginig na asik ni Patricia. Ang hawak sa kutsilyo ay humigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga kamao. Ipinadala ka niya, di ba? Sabihin mo sa demonyong yon na wala na kaming ibibigay. Patay na ang ate ko, wala na kaming pera. Hindi ko alam ang sinasabi mo, babae. Sigaw ni Elias, ang pasensya ay nauubos na dahil sa pagod at lamig. Humakbang siya pasulong, ang tire iron ay nakababa, ngunit handa. Ako ang may-ari ng bahay na to. Kayo ang trespasser. Umalis kayo sa harapan ko bago ako tumawag ng pulis. Ang pagbanggit sa pulis ay tila lalong nagpaalab sa takot ni Patricia. Sa kanyang mundo, ang pulis ay kasabwat ni Ramiro. Walang tutulong sa kanila. Siya lang at ang kutsilyong ito. Nang humakbang si Elias, sumigaw si Patricia at sumugod. Isa itong kilos ng purong desperasyon. Hindi siya marunong lumaban, ngunit ang takot para sa mga bata ay nagbigay sa kanya ng lakas ng isang inahing tigre. Layuan mo kami. Nabigla si Elias sa bilis ng pangyayari. Ang kutsilyo ay humahewas sa hangin, muntik nang tumama sa kanyang braso. Agad na gumana ang instinct ni Elias. Hindi siya naging bilyonaryo sa pamamagitan ng pagiging malambot. Sa kanyang kabataan sa Tondo bago sila yumaman, natuto siyang lumaban sa kalsada. Iniwasan niya ang saksak, mabilis na hinawakan ang pulso ni Patricia at pinihit ito. Napasinghap ang babae sa sakit. Ang kutsilyo ay kumalansing sa sahig. Gamit ang kanyang bigat at lakas, itinulak niya si Patricia pasandal sa dingding. Ang kanyang bisig ay nakadiin sa leeg nito. Hindi para sakalin, kundi para ipin down. Sabi ng hindi ako kalaban, bulyaw ni Elias. Ang mukha nila ay ilang pulgada lang ang pagitan. Naamoy niya ang pawis at takot mula sa babae at ang pamilyar na amoy ng sabong panlaba. Bitiwan mo siya! Bitiwan mo si Tita Pat! Ang sigaw ng bata ay tumagos sa tensyon. Si Miguel,
Ang 3 taong gulang na bata ay umiiyak ng malakas. Ang kanyang munting boses ay puno ng pighati. Si Sofia, ang nakatatandang kapatid, ay nakatayo na ngayon. Hawak ang isang makapal na libro at akmang ibabato ito kay Elias. Bagaman, nanginginig ang buong katawan niya. Natigilan si Elias. Tumingin siya sa mga bata. Ang takot sa kanilang mga mata ay parang salamin ng takot na naramdaman niya noong bata pa siya o noong ang kanyang sariling ama ay umuuwing lasing at nagwawala sa bahay na ito. Binitiwan niya si Patricia at humakbang paatras, tila napaso. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, ipinapakitang wala siyang balak manakit. Napaupo si Patricia sa sahig, humihingal, hinihimas ang kanyang namumulang pulso. Agad siyang gumapang patungo sa mga bata. Niyakap sila ng mahigpit at ginawang panangga ang sarili niyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Elias, naghihintay ng susunod na atake. Hindi. Nagsimula si Elias, ang boses ay mas mahina na ngayon. Hindi ako ipinadala ng kung sino man. Tumakas ako mula sa Manila. Bahay ko to. Ako si Elias Reyes. Tinitigan siya ni Patricia. Dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa mukha ni Elias patungo sa isang malaking painting na nakasabit sa itaas ng hagdanan. Isang painting na puno na ng agyo, ngunit maaaninag pa rin ang mukha ng isang pamilya. Isang ama, isang ina, at isang batang lalaki na may matang kasing dilim ng gabi. Ang parehong mga mata na nakatingin sa kanya ngayon. Elias Reyes, bulong ni Patricia. Ang pangalan ay nakaukit sa titulo ng lupang nakita niya sa mga lumang papeles sa study room. Akala niya ay patay na ang may-ari o nasa ibang bansa at hindi na babalik. Bago pa man makasagot si Elias, narinig nila ang isang nakakabinging crack. Mula sa labas, ang lupa ay yumabig. Ang buong bahay ay umuga na parang dumaan ng isang lindol. May narinig silang malakas na pagbagsak na yumanig sa pundasyon ng mansyon. Ang tunog ng kahoy na nababali at semento na nadudurog ay sumapaw sa ingay ng hangin. Nagkatinginan sila. Takot ang pumalit sa galit. Tumakbo si Elias pabalik sa pinto na kanyang pinasukan. Sinubukan niyang buksan ito, ngunit hindi ito gumalaw kahit 1 pulgada. Sumilip siya sa maliit na bintana sa gilid ng pinto. Sa liwanag ng kidlat, nakita niya ang nangyari. Ang dambuhalang puno ng akasya sa harapan ng bahay. Ang punong inakyat niya noong bata pa siya ay bumigay na sa wakas. Bumagsak ito mismo sa portiko, dinagana ng pasukan at hinarangan ang tanging daan palabas. Ang mga sanga nito ay nakapasok pa nga sa ilang bintana. Nagsisilbing rihas na gawa sa kahoy at dahon. Nakulong tayo, bulong ni Elias. Napasandal siya sa pinto. Ang lamig ng kahoy ay tumagos sa kanyang basang damit. Lumingon siya kay Patricia. Walang makakalabas at walang makakapasok. Sa isang banda, ligtas siya sa mga humahabol sa kanya. Pero sa kabilang banda, nakulong siya sa impyernong tinakasan niya 20 taon na ang nakararaan. Kasama ang isang babae at 2 bata na tinitingnan siya na parang siya ang mismong bagyo. Isang patak ng tubig ang tumama sa balikat ni Elias. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Tumingala siya. Ang kisame sa gitna ng sala na matagal nang hindi naayos ay nagsisimula nang bumigay sa bigat ng ulan. Ang tubig ay tumutulo diretso sa kung saan nakalatag ang higaan ng mga bata. Ang mga bata! Sigaw ni Patricia. Mabilis siyang kumilos, hinihila ang mga kumot at unan palayo sa tumutulong tubig. Ngunit mabilis ang agos. Ang tubig ay maitim at malamig. May halong dumi mula sa bubong. Nakalimutan ni Elias ang kanyang galit. At nakalimutan niya ang kanyang pagiging bilyonaryo. Ang nakita niya lang ay isang problemang kailangang solusyonan. Isang istruktural na kapalpakan. Wala kang magagawa kung hihilahin mo lang yan. Sigaw ni Elias, tinatawid ang kwarto.
Hinubad niya ang kanyang basang-basa na Armani jacket, isang coat na nagkakahalaga ng higit pa sa kikitain ni Patricia sa loob ng 1 taon. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Patricia, gulat na gulat. "Tulungan mo ako," utos ni Elias. "Hawakan mo ang kabilang dulo." Sa pagkabigla, sumunod si Patricia. Hinawakan niya ang manggas ng coat habang hawak ni Elias ang kabila. Itinali nila ito sa 2 poste ng hagdanan at sa hawakan ng isang mabigat na cabinet. Gumagawa ng isang pansamantalang catchment o sahod para sa tubig. Ang mamahaling tela ay agad na nasalo ang tumutulong tubig inililihis ito palayo sa tuyong bahagi ng sahig kung saan naroon ang mga bata. "Kumuha ka ng timba, palanggana, kahit ano," sigaw ni Elias habang inaayos ang pagkakatali. Tumakbo si Patricia sa kusina at bumalik na may dalang mga lumang timba at palanggana. Inilagay nila ito sa ilalim ng iba pang tumutulo. Sa loob ng sumunod na oras, wala silang ibang ginawa kundi ang magtulungan, isang bilyonaryo at isang kasambahay, upang iligtas ang kakarampot na tuyong espasyo sa loob ng bahay. Nagbuhat sila ng mga sofa para harangan ang bintanang nabasag ng sanga. Gumamit sila ng mga lumang dyaryo para siksikan ang mga siwang. Si Elias, na sanay mag-utos sa libu-libong empleyado, ay ngayon ay sumusunod sa turo ni Patricia kung saan banda mas malakas ang tulo. "Diyan po, sir!" "Diyan sa may kanto, malakas ang pasok ng hangin," sigaw ni Patricia. "Sir?" Napangisi si Elias habang ipinupukpok ang takong ng kanyang sapatos sa isang pako para isara ang isang plywood. Kanina lang ay gusto siyang saksakin nito. Nang medyo humupa ang tindi ng hangin, bagaman patuloy pa rin ang malakas na ulan, pareho silang napaupo sa sahig, pagod na pagod. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang kandilang itinirik ni Patricia sa ibabaw ng isang lata. Ang liwanag ng kandila ay sumasayaw sa mga dingding, nagbibigay ng kakaibang anino sa mukha ni Elias. Tinanggal niya ang kanyang kurbata at binuksan ang botones ng kanyang basang polo. Nanginginig siya sa ginaw. Napansin ito ni Patricia. Tahimik itong tumayo at pumunta sa isang sulok kung saan may maliit na kalan na digas. Habang nakaupo, inilibot ni Elias ang kanyang paningin. Ang bahay ay iba. Sa kanyang alaala, ang lugar na ito ay madilim o magulo at puno ng sigawan ng kanyang mga magulang. Pero ngayon, kahit na luma at sira-sira, may ayos. May mga bulaklak na ligaw na nakalagay sa mga boteng plastik sa ibabaw ng mesa. Ang sahig, bagaman luma na ang kahoy, ay makintab dahil sa bunot. Ang mga libro sa estante ay nakaayos ayon sa laki. Kahit ang mga damit ng mga bata na nakasampay sa gilid ay malinis at maayos ang pagkakatupi. May nagmamahal sa bahay na ito. Isang bagay na hindi niya nagawa kailanman. Eto po, isang mahinang boses ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Inaabot ni Patricia ang isang mangkok na may umuusok na laman. Arroz caldo. Ang amoy ng luya, bawang at manok ay pumuno sa hangin. Agad na nagpakalam sa sikmura ni Elias. Hindi pa siya kumakain, simula pa kahapon ng tanghali bago pumutok ang balita ng iskandalo. Kinuha niya ang mangkok. Mainit ito sa kanyang nanlalamig na mga palad. "Pasensya na po, yan lang ang meron kami," sabi ni Patricia, nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang tapang na ipinakita nito kanina ay napalitan na ng hiya at pangamba. Alam niyang trespassing sila. Alam niyang pwede silang ipakulong ni Elias sa oras na humupa ang bagyo. Manok na Tagalog lang po yan at bigas na hindi masyadong maganda ang klase. Sumubo si Elias. Ang init ng sabaw ay gumuhit sa kanyang lalamunan. Tila niyayakap ang kanyang kalamnan mula sa loob. May lasa itong pamilyar, lasa ng pag-aalaga, lasa ng tahanan, yung klase ng tahanan na pinapangarap niya noong bata siya, pero hindi niya nakuha. "Sino kayo?" tanong ni Elias, mas mahinahon na ngayon.
Tumingin siya kay Patricia, pagkatapos ay sa dalawang bata na nakatulog na ulit sa ilalim ng tuyong kumot. Awan si Miguel ay nakasiksik kay Sofia. Huminga ng malalim si Patricia. Umupo siya sa sahig. May kalayuan kay Elias. Niyayakap ang kanyang mga tuhod. Ako po si Patricia. At sila po, mga pamangkin ko, si Sofia at si Miguel. Nagsinungaling siya tungkol sa relasyon, isang reflex para protektahan ang mga bata. Wala po kaming matirhan. Nakita namin ang bahay na ito na bukas ang gate sa likod noon pang 1 buwan. Akala namin walang nakatira. Tumingin siya kay Elias. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha sa liwanag ng kandila. Sir Elias, alam ko pong may karapatan kayong palayasin kami. Alam ko pong krimen ang ginawa namin. Pero parang awa niyo na po. Ang boses niya ay nababasag. Huwag niyo po kaming paalisin habang may bagyo. Kahit sa sulok lang kami. Kahit sa kusina. Hindi po kami mang-aabala. Pinagmasdan ni Elias ang babae. Nakita niya ang mga galos sa kamay nito. Marka ng mahirap na trabaho. Nakita niya ang takot na hindi para sa sarili, kundi para sa mga batang natutulog. Naalala niya ang kanyang ina, kung paano ito nagmakaawa sa ama niya noon na huwag silang saktan. Kung paano ito nagtrabaho hanggang sa mamatay para lang may makain siya. Si Elias Reyes, ang lalaking kayang magpatumba ng kumpanya sa isang pirma lang, ay nakaramdam ng isang kirot sa kanyang dibdib na walang kinalaman sa kanyang mga problema sa negosyo. Ibinaba niya ang mangkok na wala ng laman. Tumingin siya sa bintana kung saan naririnig pa rin ang hagupit ng hangin. Patricia, sambit niya sa pangalan nito. Tumingala ang babae. Ang bagyo sa labas. Tumigil si Elias sandali. Iniisip ang mga taong humahabol sa kanya at ang mga taong tila humahabol din kay Patricia. Hindi lang ulan at hangin ang delikado ngayong gabi. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Patricia. Dito muna tayo. Walang aalis. Walang papasok. Kinuha niya ang tire iron na nasa tabi niya at inilagay ito sa mesa, malapit sa kanya, pero hindi na nakatutok bilang banta. At bukas na natin pag-usapan kung bakit ka marunong humawak ng kutsilyo na parang papatay ka ng tao. Hindi sumagot si Patricia, pero tumango siya. Sa kauna-unahang pagkakataon ngayong gabi, naramdaman niyang medyo ligtas sila. Hindi dahil huminto ang bagyo, kundi dahil may kasama na sila sa loob ng di matibag na pader ng Dinto Reyes. Sa labas, patuloy ang pag-uungol ng hangin, tila isang babala ng mga parating pang-unos na masigit pa sa kayang ibigay ng kalikasan. Pero sa loob, sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng kandila, nagsimula ng mabuo ang isang kakaibang alyansa. Ang hudyat ng hating gabi ay hindi nanggaling sa orasan, kundi sa pagbabago ng ihip ng hangin. Sa labas, ang bagyo ay tila isang dambuhalang hayop na nagpapahinga sandali bago muling sumakmal. Ang hagupit nito ay naging mas mababa at mas malalim na dagundong. Sa loob ng Dinto Reyes, ang katahimikan ay mabigat, puno ng alikabok at mga hindi nasabing salita. Hindi makatulog si Elias. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod mula sa pakikipagbuno kay Patricia at sa pag-aayos ng mga tagas. Ngunit ang kanyang isipan ay gising na gising, tumatakbo ng mabilis na parang mga numero sa stock market ticker. Nakaupo siya sa isang lumang silyang gawa sa narasa may sala. Pinapanood ang anino ng kandila na sumasayaw sa kisame. Ang bawat kaluskos ng lumang bahay ay nagbabalik sa kanya sa nakaraan. Sa mga gabing nagtatago siya sa ilalim ng kama habang nag-aaway ang kanyang mga magulang. Sa mga gabing ang tanging hapunan nila ay lugaw na walang sahog. Tumayo siya. Ang sahig na kahoy ay dumaing sa ilalim ng kanyang mamahaling sapatos na ngayon ay putik-putik na. Kailangan niyang gumalaw. Ang hangin sa sala ay masyadong masikip, puno ng amoy ng aros kaldo at basang aso, bagaman wala naman silang aso. Naglakad siya sa pasilyo. Ang kanyang anino ay humahaba sa dingding na parang isang multo. Ang kanyang mga paa ay kusang dinala siya sa lugar na pinakaiiwasan niya noon.
ang lumang silid-aklatan. Ang pinto ng silid-aklatan ay nakabukas ng bahagya. Mula sa siwang, may sumisilip na isang maputlang liwanag. Kumunot ang noo ni Elias. Alam niyang tulog na ang lahat. Apadahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang amoy ng lumang papel, amag, at natuyong tinta ang sumalubong sa kanya. Ito ang amoy ng karunungan na nabubulok. Sa gitna ng silid, sa ibabaw ng isang makapal na karpet na Persian na ngayoy kupas na ang kulay, nakaupo si Sofia. Ang batang babae ay may hawak na isang maliit na flashlight. Marahil ay galing sa emergency kit ni Elias at nakadukwang sa isang libro na halos kasing laki ng kanyang katawan. "Bakit gising ka pa?" tanong ni Elias. Ang kanyang boses ay mababa upang hindi magulat ang bata, ngunit sapat para mabasag ang katahimikan. Napapitlag si Sofia. Muntik na niyang mabitawan ang flashlight. Nang makita niyang si Elias lang iyon, huminga siya ng malalim, bagaman naroon pa rin ang takot sa kanyang mga mata. "Sorry po." "Sir Elias," bulong ng bata, akmang isasara ang libro. "Hindi po ako makatulog. Masyado pong maingay ang hangin." Lumapit si Elias. Tiningnan niya ang librong binabasa ng bata. Ang pabalat ay luma na, ang mga gilid ay punit-punit, ngunit nababasa pa rin ang gintong letra sa spine nito. "Noli me tangere." Ito ang kopya niya noong high school. Ang kopyang binasa niya nang paulit-ulit habang nangangarap na balang araw, siya si Crisostomo Ibarra na babalik mula sa Europa, mayaman at makapangyarihan. Mabigat na babasahin yan para sa isang bata. Komento ni Elias, hindi bilang paninisi, kundi bilang obserbasyon. Umupo siya sa isang silya sa tapat ni Sofia. Pinagmamasdan ng bata. "Gusto ko po ang mga kwento tungkol sa mga lumang bahay at mga lihim." Sagot ni Sofia, ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang pahina. Tumingin siya kay Elias. Ang kanyang mga mata ay inosente, ngunit matalas. "Sir Elias, bakit po galit na galit kayo sa bahay na to?" Natigilan si Elias. "Ano?" "Sabi po kasi ni Tita Pat, kaya daw po kayo sumisigaw kanina kasi galit kayo. Pero..." Tumingin si Sofia sa paligid, sa matataas na estante ng libro, sa malalaking bintana na ngayon natatakpan ng plywood, at sa grandiosong chandelier na puno ng sapot. "Ang ganda po ng bahay niyo. Para siyang kastilyo. Sabi ni Tita Pat, may mga anghel daw dito na nagbabantay sa amin." Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Elias. "Kastilyo? Anghel?" Umiling siya. "Sofia, ang bahay na ito ay hindi kastilyo. Isa itong libingan." Ang tingin ni Elias ay lumipad sa isang chaise lounge sa sulok ng silid. Biglang nag-iba ang anyo ng kwarto sa kanyang paningin. Hindi na ito ang silid na puno ng libro. Nakita niya ang kanyang ina, payat na payat. Ang balat ay kasing putla ng papel. Nakahiga sa upuang yon habang umuubo ng dugo. Naalala niya ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa habang hawak ang kamay nito, humihingi ng tawad dahil wala silang pambili ng gamot. Ang ama niya ay wala, nagsusugal sa sabungan, habang ang ina niya ay unti-unting namamatay sa gitna ng mga alikabok ng kastilyong ito. "Dito namatay ang nanay ko," biglang sabi ni Elias. Ang mga salita ay lumabas bago niya mapigilan. Dahil sa hirap, dahil ang bahay na ito ay kumakain ng tao. Sinisip-sip nito ang lakas mo hanggang sa wala nang matira. Natahimik si Sofia. Hindi niya lubos na naintindihan ang sinabi ni Elias, ngunit naramdaman niya ang bigat nito. "Pero sir," mahinang sabi ng bata, "nung dumating kami dito, wala kaming matulugan. Basang-basa kami sa ulan. Gutom na gutom si Miguel. Ang bahay niyo po ang sumalo sa amin. Ang bubong niyo po ang nagtago sa amin mula sa ulan. Kung wala po ang bahay na to, baka wala na po kami ngayon." Tinitigan ni Elias ang bata. Ang lohika ng isang musmos ay tumagos sa kanyang puso na parang isang karayom. Para kay Elias, ang bahay ay simbolo ng kanyang kahihiyan at kahirapan. Pero para kay Sofia at sa pamilya nito,
Ito ay isang santuwaryo. Ang basura ng isa ay kayamanan ng iba. Bago pa makasagot si Elias, isang matinis na iyak ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Galing iyon sa sala. Iyak ni Miguel. Hindi ito iyak ng gutom o takot. Ito ay iyak ng sakit. Agad na tumayo si Sofia at tumakbo palabas. Sumunod si Elias. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at determinado. Pagdating nila sa sala, nakita nila si Patricia na karga-karga si Miguel. Humahagulgol habang pilit na pinapatahan ng bata. Anong nangyari? Tanong ni Elias. Ang init niya! Sir Elias, ang init-init niya! Hysterical na sigaw ni Patricia. Ang mukha niya ay puno ng takot. Inaapoy siya ng lagnat, nangingisay siya. Lumapit si Elias at humawak sa noo ng bata. Para siyang humawak sa isang bagong kulong takure. Ang bata ay namumula. Ang paghinga ay mabilis at mababaw. At ang mga mata ay gumugulong pataas. Febrile seizure. Alam ni Elias ang senyales. Ilapag mo siya, dahan-dahan. Utos ni Elias. Nawala ang kanyang pagiging brooding billionaire. Siya ngayon ay isang kapitan ng barko sa gitna ng unos. Huwag mong yakapin ng mahigpit. Kailangan niyang sumingaw ang init. Wala kaming gamot. Naubos na ang paracetamol namin noong nakaraang linggo. Humahagulgol si Patricia. Wait here. Tumalikod si Elias at tumakbo patungo sa pintuan sa likod na konektado sa garahe. Salamat sa Diyos at naipasok niya ang kanyang SUV bago tuluyang bumigay ang puno sa harap. Binuksan niya ang pinto ng kotse, hinalughog ang glove compartment at kinuha ang kanyang advanced first aid kit. Isang bagay na laging inihahanda ng kanyang secretary para sa mga business trip. Pagbalik niya sa sala, agad niyang binuksan ang kit. Kumuha siya ng thermometer, pediatric paracetamol syrup, na swerteng nandoon dahil minsan ay isinasama niya ang kanyang pamangkin sa biyahe. At mga cooling patch. Itaas mo ang ulo niya. Utos niya kay Patricia habang sinusukat ang dosis ng gamot. Nanginginig ang mga kamay ni Patricia pero sumunod siya. Pinainom ni Elias ang bata. Mapait ang gamot, pero napilit nila itong lunukin ni Miguel. Pagkatapos, kumuha si Elias ng maligamgam na tubig at bimpo. Siya mismo ang nagpunas sa leeg, kilikili at singit ng bata para bumaba ang temperatura. Huwag mong babalutin ng kumot, sabi ni Elias, habang idinidikit ang cooling patch sa noo ni Miguel. Hayaan mo lang siyang nakasando. Kailangan bumaba ang temperature niya. Makalipas ang 30 minuto, humupa ang panginginig ni Miguel. Ang kanyang paghinga ay naging mas regular. Nakatulog ang bata dahil sa pagod at epekto ng gamot. Napaupo si Patricia sa sahig, nakasandal sa sofa, habol ang hininga. Ang pawis ay tumutulos sa kanyang noo, humahalo sa mga luha. Si Elias naman ay nakaupo sa tapat niya. Itinatago na ang mga gamot sa kit. Salamat, bulong ni Patricia, ang boses ay basag. Salamat, akala ko mawawala na naman ako ng mahal sa buhay. Tumingin si Elias sa kanya. Sa liwanag ng kandila, nakita niya ang totoong pagkatao ng babaeng ito. Hindi siya basta isang trespasser. Sino ba talaga kayo, Patricia? Tanong ni Elias. Seryoso ngunit hindi na galit. At huwag mo na akong lokohin na pamangkin mo sila. Nakita ko ang birth certificate ni Miguel sa bag mo kanina nung naghahanap ako ng bimpo. Apelyido niya ay Santos. Ang sayo ay Navarro. At si Sofia, iba rin ang apelyido niya. Natigilan si Patricia. Tumingin siya kay Miguel na mahimbing nang natutulog. Tapos kay Sofia na nakatulog na rin sa tabi ng kapatid. Humugot siya ng malalim na hininga. Tila nagpapasya kung ipagkakatiwala niya ang kanyang buhay sa lalaking ito. Hindi ko sila kaano-ano. Pag-amin ni Patricia, ang kanyang tingin ay diretso sa sahig. Si Miguel. Anak siya ng kaibigan ko sa palengke. Si Sofia, anak ng kapitbahay namin dati. Nasaan ang mga magulang nila? Wala na? Mapait na sagot ni Patricia. Ang kanyang mga kamao ay kumuyom. Kinuha sila ng utang. Kinuha sila ni Ramiro Molina. Ang pangalan ay pamilyar kay Elias. Ramiro Molina.
Isang maliit na warlord sa probinsya, kilala sa illegal gambling at lending business. Pero para kay Elias, isa lang itong pangalan sa mga report. Para kay Patricia, ito ang Diablo. Ang ate ko, nagpatuloy si Patricia at dito na bumagsak ang kanyang mga luha. Ang ate ko ang unang kinuha niya. Baon kami sa utang dahil sa pagkakasakit ni tatay. Sabi ni Ramiro, pwede daw bayaran ng ate ko ang utang sa pamamagitan ng serbisyo. Dinala niya ang ate ko sa Maynila. Pagbalik, nasa kabaong na. Natahimik si Elias. Ang kwento ay masyadong karaniwan, pero masyado ring masakit pakinggan ng malapitan. Ang mga magulang ni Miguel at Sofia, ganun din. Nabaon sa utang, bigla na lang silang nawala. Ang sabi ng mga pulis, encounter daw o aksidente. Pero alam namin ang totoo. Tumingala si Patricia kay Elias. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at takot. Si Ramiro, nagpapatakbo siya ng human trafficking gamit ang mga pautang niya. At nung nalaman ko na si Sofia na ang isusunod niya dahil maganda daw ang bata. Tumakas ka pagtatapos ni Elias. Hindi lang ako tumakas, umiling si Patricia. May kinuha siya mula sa ilalim ng kanyang damit. Isang maliit na notebook na nakabalot sa plastic. Ito ang dahilan kung bakit siya hinahabol na parang hayop. Bago ako umalis, pinasok ko ang opisina ni Ramiro. Naging katulong ako doon ng 2 taon. Nagmamanman. Kinuha ko ang ledger niya, ang listahan ng lahat. Lahat ng pulis na binabayaran niya, lahat ng babaeng ibinenta niya, lahat ng perang kinita niya sa dugo ng iba. Napanganga si Elias. Tinitigan niya ang maliit na notebook. Ang babaeng ito, na walang pera, walang kapangyarihan, at walang koneksyon, ay nagnakaw ng puso ng operasyon ng isa sa pinakamapanganib na sindikato sa lugar. Ginawa niya yon hindi para sa pera, kundi para protektahan ang 2 batang hindi naman niya kadugo. Biglang naramdaman ni Elias na napakaliit niya. Siya, na nagmamay-ari ng mga building sa Makati na kayang bumili ng kahit anong gusto niya, ay tumatakbo dahil sa isang failed merger at iskandalo sa tax evasion. Mga problema ng mayayaman, mga problemang walang kinalaman sa buhay at kamatayan. Si Patricia ay tumatakbo para sa buhay ng iba. Kaya ako nag-iingat, sabi ni Patricia, itinatago muli ang notebook. Kasi pag nahuli nila ako, hindi lang ako ang papatayin nila, pati ang mga bata. Hawak ko ang alas niya at hanggat hawak ko to, hindi siya titigil. Tumayo si Elias at naglakad papunta sa bintana. Ang bagyo ay humuhupa na, pero ang kadiliman sa labas ay tila mas makapal. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na dumapo sa kanyang balikat. Hindi na lang ito tungkol sa pagpapalipas ng bagyo. Nakapasok sa bahay niya ang isang digmaan. Bumalik siya sa pwesto nila Patricia. Napansin niya na nakatingin ang babae sa kanyang damit. Sir, mahinang tawag ni Patricia. Ang damit niyo po, punit na punit. Tiningnan ni Elias ang kanyang mamahaling dress shirt. Punit ito sa may tagiliran dahil sa pagkakasabit sa pako kanina habang nagkukumpuni ng bintana. At may mansa na rin ng dugo mula sa maliit na galos. Wala to, sabi ni Elias. Itatapon ko na lang. Huwag po, mabilis na sagot ni Patricia. Sayang ang tela, ang ganda pa naman ng tela. Kinuha niya ang kanyang bag at inilabas ang isang maliit na sewing kit. Karayom at sinulid na nakatusok sa isang lumang cork. Kung okay lang po sa inyo, tatahiin ko. Bilang pasasalamat sa gamot ni Miguel. Nag-alinlangan si Elias. Sanay siyang bumili ng bago kapag may nasira. Pero sa mata ni Patricia, nakita niya ang sinseridad. Isang alok ng kapayapaan. Isang maliit na bagay na kaya niyang ibigay kapalit ng malaking tulong na natanggap niya. Tumango si Elias. Sige. Hinubad niya ang kanyang shirt. Ang malamig na hangin ay dumampi sa kanyang balat. Umupo siya sa sahig, malapit sa kandila, para maliwanagan si Patricia. O nagsimulang manahi si Patricia. Ang kanyang mga kamay, bagaman magaspang at puno ng kalyo mula sa paglalaba at pagtatrabaho sa bukid,
ay napakagaan kumilos. Mabilis at pulido ang bawat tusok ng karayom. Pinagmasdan siya ni Elias. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, ang mukha ni Patricia ay mukhang payapa, malayo sa takot na ipinakita nito kanina. Nakita niya ang isang hibla ng buhok na bumagsak sa mukha nito at ang paraan ng paghihip nito para maalis iyon nang hindi tumitigil sa pananahi. Naalala niya ulit ang nanay niya. Madalas itong manahi sa gabi para kumita ng ekstra. Ang tunog ng sinulid na humihila sa tela, ang katahimikan, ang pakiramdam na may nag-aalaga sa kanya. Ito ang pakiramdam ng tahanan na matagal na niyang kinalimutan. Sa kanyang mundo sa Manila, ang mga relasyon ay transactional. Ang mga babaeng nakakasama niya ay magaganda, makikinis, at mababango, pero walang lalim. Walang mag-aalok na tahiin ang damit niya. Itatapon nila yon at bibilhan siya ng bago gamit ang credit card niya. Pero dito, sa gitna ng isang gibang bahay, kasama ang isang babaeng amoy araw at pawis, naramdaman ni Elias ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang connection. Napagtanto niya na sa kabila ng kanyang bilyones, siya ang totoong mahirap dahil wala siyang inuuwian na katulad nito. Walang naghihintay sa kanya na handang ipagtanggol siya gamit ang kutsilyo o tahiin ang damit niya sa gitna ng bagyo. Tapos na po, sabi ni Patricia. Pinuputol ang sinulid gamit ang kanyang ngipin. Iniabot niya ang damit kay Elias. Kinuha ito ni Elias. Ang tahi ay pino, halos hindi halata. Salamat, Patricia. Nagkatitigan sila ng ilang sandali. Isang tinginan na lumampas sa pagitan ng mayaman at mahirap, ng may-ari at trespasser. Sa sandaling iyon, sila ay dalawang tao lang na nakaligtas sa parehong bagyo. Ngunit ang katahimikan ng sandaling iyon ay biglang binasag ng isang tunog na mas nakakatakot kaysa sa kulog. Ang tunog ng makina. Hindi lang isa, kundi 2 o 3 sasakyan. Papalapit. Ang dagundong ng diesel engine ay gumapang sa lupa at yumanig sa sahig na kinauupuan nila. Nagkatinginan si Elias at Patricia. Ang kapayapaan sa mukha ni Patricia ay naglaho, napalitan ng purong takot. Nandito na sila, bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Isang matinding liwanag ang tumagos sa mga siwang ng nakasarang bintana at pintuan. Ang high beam sa mga sasakyan ay humiwa sa dilim ng madaling araw na parang mga mata ng demonyo na naghahanap ng biktima. Ang liwanag ay gumalaw sa loob ng bahay, nagpapahaba sa mga anino. Ang tunog ng gulong na dumudurog sa mga nagkalat na sanga at bato sa driveway ay rinig na rinig. Huminto ang mga sasakyan sa tapat mismo ng gate. Pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa isang megaphone, basag at garalgal, pero puno ng malisya. Patricia! Alam kong nandyan ka. Napayakap si Patricia sa sarili. Diyos ko, paano nila nalaman? Lumabas ka na, Patricia. Huwag mo nang idamay ang mga bata. Alam naming nasa loob ka ng lumang bahay ng mga Rays. Walang magtatanggol sa'yo dyan. Ang boses ni Ramiro Molina. Ang takot ay naging panik. Tumayo si Patricia, akmang gigisingin ng mga bata. Kailangan naming tumakas sa likod. Baka makadaan kami sa bangin. Huwag, pigil ni Elias. Ay, tumayo rin siya. Isinusuot ang tinahing shirt pero hindi na binubutones ng maayos. Papatayin nila kami, Sir Elias. Hindi niyo kilala si Ramiro. Susunugin niya ang bahay na to kasama kami. Hysterical na si Patricia. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at takmang bubuhatin si Miguel. Lalabas na lang ako. Sasabihin ko sa kanila na pakawalan ng mga bata. Ako lang naman ang kailangan nila. Akmang bubuksan ni Patricia ang pinto sa likod, handang isuko ang sarili para sa kaligtasan ng mga bata. Ito ang huling sakripisyo. Ngunit isang kamay ang humawak sa braso niya. Mahigpit, matatag. Napatingin si Patricia kay Elias. Ang mukha ni Elias ay nagbago na. Wala na ang pagdududa. Wala na ang takot sa multo ng nakaraan. Ang nakikita ni Patricia ngayon ay hindi ang batang umiiyak,
sa alaala ng kanyang ina at hindi rin ang negosyanteng nagtatago sa iskandalo. Nakita niya ang Elias Reyes na nagpatumba ng mga higante sa negosyo. Nakita niya ang Lords of Reyes Mansion. Ang kanyang mga mata ay malamig, matalim, at mapanganib. Walang lalabas. Utos ni Elias. Ang boses ay mababa, pero may bigat ng bakal. Hinila niya si Patricia palayo sa pinto at inilagay sa likuran niya. Pero, sinabi ko sa'yo kanina, di ba? Tumingin si Elias kay Patricia at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Patricia na ligtas siya. Talagang ligtas. Ako ang may-ari ng bahay na ito at walang sino man, kahit bagyo, kahit demonyo, at lalong-lalo na ang isang hamak na linta na katulad ni Ramiro, ang pwedeng kumuha ng kahit ano mula sa pamamahay ko nang walang pahintulot ko. Naglakad si Elias papunta sa pinto sa harap. Habang naglalakad, dinampot niya ang kanyang cellphone na nasa mesa. May signal na. Isang bar. Sapat na. Bibigyan kita ng 5 minuto, Patricia, o papasabugin namin ang pinto. Sigaw ulit ng megaphone. Lumingon si Elias kay Patricia bago tuluyang lumapit sa pinto. Ang kanyang anino ay tila lumaki. Nilalamon ng liwanag ng headlights mula sa labas. Dito ka lang, sabi niya. Bantayan mo ang mga bata. Ako ang bahala sa mga bisita. Sa labas, ang hangin ay huminto na. Ngunit isang bagong bagyo ang parating. At ang pangalan nito ay Elias Reyes. Bumukas ang mabigat na pintuan ng mansyon nang may marahas na langit-ngit. Isang tunog na tila huling babala ng lumang bahay sa sinumang mangangahas na gambalain ang kapayapaan nito. Lumabas si Elias Reyes sa balkonahe. Ang malamig na hangin ng madaling araw na may halong amoy ng basang lupa na balingsanga at lansa ng ulan ay sumalubong sa kanya. Kahit na ang kanyang suot ay isang gusot na dress shirt na may sariwang tahi sa tagiliran, obra ng isang babaeng nanginginig sa takot sa loob, at ang kanyang pantalon ay may bahid ng putik at alikabok. Ang kanyang tindig ay hindi kakikitaan ng bahid ng pagkatalo. Naglakad siya papalapit sa gilid ng hagdanan ng portiko. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa, ang kanyang baba ay nakataas. Para siyang isang monarko na lumabas upang inspeksyonin ang kanyang nasasakupan pagkatapos ng isang digmaan, sa halip na isang lalaking hinahabol ng sarili niyang mga demonyo. Sa ibaba, sa maputik na driveway na puno ng nagkalat na mga dahon at sanga ng akasya, nakaparada ang 2 itim na pickup truck at isang owner-type jeep. Ang mga headlight ng mga ito ay nakatutok sa kanya. Nakakasilaw. Pilit na inaalis ang kanyang anino. Sa harap ng mga sasakyan ay nakatayo ang 5 lalaki. Ang 4 ay may hawak na mga tubo at itak. Ang mga muka ay balot ng panyo o maskara. Ang nasa gitna, walang takip sa mukha, ay si Ramiro Molina. Mataba, maitim ang gilagid dahil sa paninigarilyo at may suot na gintong kwintas na masyadong makapal para maging disente. Hawak niya ang megaphone sa kaliwang kamay at isang baril na nakasukbit sa kanyang maong na pantalon. Nang makita niya si Elias, isang ngisi ng pangungutya ang gumuhit sa kanyang labi. Inakala niyang lalabas si Patricia na umiiyak o kaya ay isang matandang katiwala. Hindi niya inaasahan ng isang lalaking mukhang mestizo na taga Maynila. Aba, sigaw ni Ramiro, hindi na ginagamit ang megaphone dahil sa lapit nila. Ang boses niya ay magaspang. Parang graba na kinakaladkad sa semento. May bantay pala ang prinsesa. Sino ka naman ha? Boytoy ni Patricia? Ang bagong kinakasama niya na akala mo ay kayang sumalo sa utang ng pamilya niya? Nagtawanan ang mga tauhan ni Ramiro. Ang tunog ng kanilang halakhak ay parang basag na salamin sa tahimik na umaga. Hindi sumagot si Elias. Nanatili siyang nakatayo. Pinagmamasdan ng mga lalaki sa ibaba na parang mga insekto na dumapo sa kanyang mamahaling hapagkainan. Ang katahimikan niya ay nakakabingi. Hindi ito katahimikan ng takot. Ito ay katahimikan ng isang predator na tinatantya ang kanyang biktima. Hoy, bingi ka ba?
Sigaw ulit ni Ramiro. Naiinis na sa kawalan ng reaksyon ng kausap. Itinuro niya ang baril kay Elias. Tinatanong kita, nasaan ang babae? Ilabas mo siya kung ayaw mong ikaw ang butasin ko. Dahan-dahang inilabas ni Elias ang kanyang kanang kamay mula sa bulsa. Agad na naging alerto ang mga tauhan ni Ramiro, inangat ang kanilang mga itak. Ngunit hindi baril ang inilabas ni Elias, isang cellphone. Ang signal ay mahina, pa-flicker-flicker sa pagitan ng no service at isang bar ng 3G, pero sapat na yon. Sapat na para sa isang tawag na magpapabagsak sa mundo ng isang probinsyanong warlord. Ramiro Molina, bigkas ni Elias. Ang boses niya ay hindi sumisigaw, pero ang lamig at diin nito ay umabot hanggang sa kinatatayuan ng mga armadong lalaki. Ito ang boses na ginagamit niya sa boardroom kapag nagtatanggal siya ng mga tiwaling executive. May-ari ng Molina Lending Services, may-ari ng Ramiro's Cockpit Arena, at kasalukuyang may utang na 45 milyon sa Rural Bank of Tagaytay para sa expansion ng iyong resort na walang permit. Natigilan si Ramiro, na wala ang ngisi sa kanyang mukha. Paano mo? Hindi siya pinansin ni Elias. Pinindot niya ang dial button at inilagay sa loudspeaker ang telepono habang itinataas ito ng bahagya para marinig ng lahat. Ring. Ring. Sino ang tinatawagan mo, gago? Bulyaw ni Ramiro, pero may bahid na ng kaba sa boses niya. Ibababa mo yan. Hello? Elias? Ang boses sa kabilang linya ay malalim, baritono at pamilyar sa sino mang nanonood ng balita sa buong rehiyon. General Borja, bati ni Elias, ang tono ay kaswal na parang nagtatanong lang ng lagay ng panahon. Pasensya na sa abala ng ganitong oras. Alam kong early riser ka kapag nasa rest house ka sa Highlands. Namutla si Ramiro. Si General Borja ang regional director ng pulisya sa buong Calabarzon. Isang tawag lang nito ay kayang magpaligpit ng kahit sinong kriminal sa probinsya nang walang tanong-tanong. Elias Reyes, sagot ng general, tumatawa ng bahagya. Para sa'yo walang abala. Ano't napatawag ka? Akala ko nasa Europe ka. Nandito ako sa lumang bahay ng pamilya ko sa Tagaytay. Nagpapahinga, sagot ni Elias, habang ang mga mata ay nakapako kay Ramiro na ngayon ay unti-unting ibinababa ang kanyang baril. Pero may kaunting problema, General. May mga bisita ako sa gate. Isang nagngangalang Ramiro Molina at ang kanyang mga kasama. Mukhang gusto nilang pasukin ang private property ko. Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Molina? Yung sweating lord sa baba. Elias, gusto mo bang magpadala ako ng SWAT diyan ngayon din? Isang tawag ko lang sa provincial commander. Huwag na muna, General, sabi ni Elias, habang naglalakad pababa ng 2 baitang ng hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila dumadagundong sa dibdib ni Ramiro. Gusto ko lang ipaalam sa'yo, at gusto ko ring ipaalam sa kaibigan natin sa Rural Bank of Tagaytay, si Mr. Tan, di ba? Nabibilhin ko na ang non-performing loans ng bangko, bukas na bukas din, lalo na yung mga utang na nakapangalan sa negosyo ni Mr. Molina. Tumingin si Elias kay Ramiro, direkta sa mata. Kapag nabili ko ang utang mo, Ramiro, sabi ni Elias, hindi na sa telepono kundi sa lalaking nasa harap niya. Ipapa-foreclose ko ang lahat, ang sabungan mo, ang lending office mo, ang bahay mo. Siya ang lupang kinatitirikan ng bahay ng mga kabit mo. Gigipitin kita sa korte hanggang sa wala kang maipambili ng kahit 1 kilong bigas. Sisiguraduhin kong wala ng bangko sa buong Pilipinas ang magpapautang sa'yo kahit 5 sentimos. Napalunok si Ramiro. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo kahit na malamig ang hangin. Alam niya ang klase ng mga taong katulad ni Elias. Hindi sila pumapatay gamit ang bala. Pumapatay sila gamit ang pera, abogado at impluensya. At iyon ang uri ng kamatayan na mas kinatatakutan ni Ramiro. Ang maging mahirap muli. At isa pa, dagdag ni Elias, isang bluff na napakabigat ng taya. Yung ledger na hinahanap mo, nasa akin na, ang original.
At nakapagpadala na ako ng kopya sa opisina ng ombudsman at sa email ng general. Isang kasinungalingan. Wala pa siyang ipinapadala. Pero sa utak ng isang paranoid na kriminal, ito ang katotohanan. Sir Elias, sabi ni General Borja sa speaker, sabihin mo lang, ipapalibot ko ang mga checkpoint sa area na yan. Salamat, General. Balitaan kita in 5 minuto kung kailangan ko pa ng cleanup crew. Sagot ni Elias at pinatay ang tawag. Ibinalik niya ang telepono sa bulsa at humakbang papalapit kay Ramiro hanggang sa 1 metro na lang ang pagitan nila. Naamoy ni Elias ang takot at alak sa hininga ng maton. Tao ako ni Elias Reyes. Bulong ni Elias, halos hindi marinig ng iba, kundi silang dalawa lang. Ang lupang tinatapakan mo, ang kalsadang dinaanan mo papunta dito, at ang kinabukasan ng negosyo mo, hawak ko lahat yan sa palad ko. Ngayon, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sumakay ka sa bulok mong sasakyan, isama mo ang mga aso mo, at huwag na huwag ka nang magpapakita sa radius ng Tagaytay. Dahil sa susunod na makita kita, hindi na kita kakausapin. Ipapakulong kita kasama ng mga daga. Nanginginig ang kamay ni Ramiro. Gusto niyang barilin si Elias. Gustong-gusto niya. Pero alam niyang sa sandaling kalabitin niya ang gatilyo, tapos na ang buhay niya. Ang mga koneksyon ni Elias ay lalamon sa kanya ng buo. Dahan-dahang ibinaba ni Ramiro ang baril at isinukbit ito pabalik. Tinitigan niya si Elias ng masama, puno ng puot, pero puno rin ng pagkatalo. Hindi pa tayo tapos, banta ni Ramiro, pero walang laman ang mga salita. Tapos na, madiing sagot ni Elias. Umalis ka na bago magbago ang isip ko. Sinensya sa ni Ramiro ang kanyang mga tauhan. Tara na. Naguguluhan man, sumunod ang mga tauhan. Sumakay sila sa kanilang mga sasakyan. Ang tunog ng mga pinto na ibinabagsak ay hudyat ng kanilang pagsuko. Umugong ang mga makina at mabilis na umatras ang mga sasakyan palabas ng gate. Iniwan ng putik na tumalsik sa semento. Pinanood sila ni Elias hanggang sa mawala ang huling ilaw ng taillights sa kurbada ng daan. Doon lang siya huminga ng malalim. Ang tuhod niya ay bahagyang nanginig. Hindi sa takot, kundi sa pagbaba ng adrenaline. Napansin niya na mahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang sariling kamao, kaya namuti ang kanyang mga buko. Hindi siya gumamit ng dahas. Hindi siya naging halimaw para talunin ang halimaw. Ginamit niya ang kung anong meron siya, ang kanyang pangalan, ang kanyang yaman. Pero sa pagkakataong ito, hindi para sa pansariling interes, kundi para protektahan ang mga walang laban. At sa pakiramdam na iyon, naramdaman ni Elias na siya ay totoong makapangyarihan. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa mansyon. Ang araw ay nagsisimula nang sumilip sa likod ng mga ulap. Ang kulay abong langit ay unti-unting nagkakaroon ng bahid ng ginto at rosas. Pagpasok niya sa pinto, nakita niya si Patricia. Nakatayo ito sa may hagdanan, hawak pa rin ang kutsilyo sa isang kamay, habang ang kabilang kamay ay nakayakap kay Sofia at Miguel, nagising na at nakatingin sa kanya ng may halong pagkamangha. Binitawan ni Patricia ang kutsilyo. Kumalansing ito sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, pero hindi na luha ng takot. Luha ito ng kaluwagan na hindi niya maipaliwanag. Umalis na sila? Tanong ni Patricia. Halos pabulong, takot na baka panaginip lang ang lahat. Tumango si Elias. Isinara niya ang mabigat na pinto at ikinandado ito. Oo, hindi na sila babalik. Napaupo si Patricia sa hagdan, hinahayaan ang sarili na humagulgol ng tahimik. Lumapit ang mga bata at yumakap sa kanya. Lumapit si Elias sa kanila. Tiningnan niya ang pamilyang ito na hindi naman talaga magkadugo, pero pinagbigkis ng trahedya at pagmamahal. Nakita niya ang sarili niya sa mga batang ito. Takot, gutom sa proteksyon. At nakita niya ang ina niya kay Patricia. Matapang, handang gawin ang lahat. Pero sa pagkakataong ito, naiba niya ang kwento. Walang namatay. Walang naubusan ng gamot.
Walang kinuha ng mga linta. Lumuhod si Elias sa harap ni Patricia. Inabot niya ang isang panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa babae. Patricia, tawag niya ng mahinahon. Nag-angat ng tingin si Patricia. Sir Elias, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Iniligtas niyo ang buhay namin. Pero alam ko pong hindi kami pwedeng manatili dito. Delikado pa rin para sa inyo. Aalis kami kapag wala kayong pupuntahan. Putol ni Elias. Natigilan si Patricia. Po? Tumayo si Elias at naglakad papunta sa isang side table kung saan nakapatong ang folder ng mga dokumento na dala niya mula sa Maynila. Ito ang mga papeles para sa pagbebenta ng lupain. Kinuha niya ang folder, binuksan at kinuha ang dokumento na may pamagat na Deed of Absolute Sale. Sa harap ni Patricia at ng mga bata, pinunit ni Elias ang papel. Hinati niya ito sa 2, sa 4, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito na nahulog sa sahig na parang confetti. Hindi ko na ibebenta ang bahay na ito, sabi ni Elias. Ang boses niya ay formal, negosyanteng-negosyante, pero may init sa ilalim nito. Magtatagal ako dito. Siguro, matagal-tagal. Kailangan kong ayusin ang mga nasira ng bagyo. Kailangan kong ibalik ang dating itsura ng Ray's Mansion. Tumingin siya kay Patricia. At hindi ko yun magagawa ng mag-isa. Kailangan ko ng staff. Kailangan ko ng magaling na housekeeper na marunong magluto ng arroz caldo at marunong manahi ng mga punit na damit. Bumaling siya kay Miguel at Sofia. At kailangan ko rin ng mga assistant na magsasabi sa akin kung aling mga libro sa library ang magagandang basahin. Naintindihan ni Patricia ang inaalok ni Elias. Hindi ito limos. Ito ay dignidad. Ito ay proteksyon na nakabalot sa anyo ng trabaho. Ito ay isang tahanan. Pero sir, nauutal na sabi ni Patricia, wala po kaming pambayad sa inyo. Yung mga anak ko, kailangan nilang mag-aral. Kasama sa kontrata yon. Mabilis na sagot ni Elias. Tila na pag-isipan na niya ang lahat sa loob ng ilang minutong paglalakad niya mula sa gate. Libre ang tirahan at pagkain. Ako ang sasagot sa pag-aaral ni na Miguel at Sofia sa private school sa bayan. Ang kapalit lang ay... Tumigil siya sandali at sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng totoo. Hindi ngiting pang magazine, kundi ngiting umaabot sa mata. Tulungan niyo akong gawing tahanan ulit ang bahay na ito. Hindi libingan. Tahanan. Napatingin si Patricia sa mga bata, tapos kay Elias. Nakita niya ang sinseridad sa lalaki. Wala na ang pader na nakapagitan sa kanila noong una silang magkita. Dahan-dahang tumayo si Patricia. Pinunasan niya ang kanyang luha at inayos ang kanyang damit. Masyado po kayong mapili sa pagkain, Sir Elias. Biro ni Patricia, kahit paos ang boses. Oyeng mahihirapan kayo sa luto ko. Susubukan kong mag-adjust, sagot ni Elias. Inilahad niya ang kanyang kamay. Deal? Tinitigan ni Patricia ang kamay ni Elias. Ang kamay na humawak sa thermometer para sa anak niya. Ang kamay na nagtaboy sa mga demonyo sa labas. At ngayon, ang kamay na nag-aalok ng bagong buhay. Inabot niya ito. Ang palad niya ay magaspang, ang kay Elias ay makinis. Pero nang maghawak sila, parang puzzle piece na nabuo. Deal po, Sir Elias. Opo. Sa labas, tuluyan ng sumikat ang araw. Ang sinag nito ay tumagos sa mga bintana, tinamaan ng mga alikabok sa hangin, at ginawang ginto ang loob ng mansyon. 6 na buwan ang nakalipas. Ang tunog ng piano ay umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Hindi ito perpekto. May mga maling nota paminsan-minsan at ang tempo ay medyo mabagal, pero puno ito ng sigla. Twinkle, twinkle, little star. Ang tinutugtog ni Miguel sa grand piano na ngayon ay makintab na at wala ng alikabok. Nakaupo sa tabi niya si Sofia, tinuturuan ng nakababata niyang kapatid kung saan ilalagay ang mga daliri, habang ang isang metronome ay tumitiktak sa ibabaw ng piano. Ang buong mansyon ay nagbago. Ang mga dingding ay napinturahan na ng cream at warm white.
Ang mga bintanang basag ay napalitan na ng bago. Ang sahig na nara ay kumikislap sa linis. May mga pasong puno ng orchids at sampagita sa bawat sulok, nagbibigay ng mabangong halimuyak na humahalo sa amoy ng bagong timplang kape. Sa malawak na beranda na nakaharap sa Taal Lake, nakaupo si Elias sa kanyang paboritong silyon. Hindi siya nakasuot ng suit. Nakasuot lang siya ng simpleng polo shirt at shorts. Ang kanyang mga paa ay nakataas sa ottoman. Hawak niya ang isang tasa ng kape at sa kanyang kandungan ay may nakabukas na libro, ang Noli Me Tangere na dating binabasa ni Sofia. Bumukas ang sliding door at lumabas si Patricia. May dala itong isang plato ng suman at mangga. Iba na ang aura ni Patricia ngayon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang balat ay masigla. At ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng kapayapaan at kumpiyansa. Siya na ang mayordoma ng Reyes Mansion. Pero higit pa doon ang turingan nila ni Elias. Merienda, sir. Alok ni Patricia, inilalapag ang plato sa mesa sa gitna nila. Pat. Saway ni Elias nang nakangiti. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo na akong tawaging sir kapag tayong dalawa lang? Napangiti si Patricia at umupo sa silyon sa tabi niya. Nakasanayan na, Elias. Di mahirap alisin. Kumuha si Elias ng suman at humigop ng kape. Tumingin siya sa malawak na tanawin ng lawa at bulkan. Ang hangin ay presko at mapayapa. Wala na ang bigat na daladala niya noon tuwing uuwi siya dito. Ang mga multo ng nakaraan ay nanahimik na, pinalitan ng tawanan ng mga bata at amoy ng lutong bahay. Tumawag si General Borja kanina, kwento ni Elias. Huli na raw si Ramiro. Nahulihan ng shabu sa isa sa mga warehouse niya sa Batangas Port. Habang buhay na kulong ang aabutin niya. Napahawak si Patricia sa braso ni Elias. Isang simpleng hawak, pero puno ng pasasalamat. Salamat, Elias. Dahil sa'yo, malaya na kami. Talagang malaya na. Ipinatong ni Elias ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Patricia. Naramdaman niya ang init nito. Ako ang dapat magpasalamat, mahinang sabi ni Elias, tumitingin sa mga mata ni Patricia. Iniligtas niyo ako. Kung hindi kayo dumating noong gabing yon, baka isa pa rin akong mayaman na pulubi. Walang laman ang puso. Nagkatitigan sila. Wala nang kailangang sabihin pa. Ang pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa mga bulaklak at romance. Minsan, nagsisimula ito sa gitna ng bagyo, sa pagtatanggol sa isa't isa, at sa pagtatahi ng punit na damit. Ang kanilang pamilya ay hindi binuo ng dugo, kundi ng pagpili. Pinili nilang maging sandalan ng isa't isa. Biglang may dumaan sa harap nila. Isang maliit na remote-controlled car ang humaharurot sa makinis na tiles ng beranda. Si Miguel pala. Kinokontrol ito mula sa loob habang tumatawa. Nakatusok sa likod ng maliit na laruang kotse ang isang maliit na watawat ng Pilipinas, gawa sa papel at toothpick. Ang watawat ay kumakaway-kaway habang mabilis na umiikot ang kotse sa paligid ng mga paso ng bulaklak. Pula, asul, puti, at dilaw. Mga kulay ng kalayaan, ng pag-asa at ng isang bagong simula sa sariling bayan. Pinanood ni na Elias at Patricia ang maliit na watawat na yon. Sa ilalim ng maaliwalas na langit ng Tagaytay, sa balkonahe ng bahay na dati simbolo ng sakit, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng yaman. At sa sandaling iyon, alam ni Elias na wala na siyang hahanapin pa. Nandito na siya. Nakauwi na siya.